this? Audrey, ikakasal ako sa isang gwapo at mayamang si Jake Sandoval. Nagpaikot-ikot pa ang dalagang si Erica habang yakap ang isang bestidang bigay sa kanya ng nobyo. Ilang buwan pa lamang na magkasintahan ang dalawa, ngunit umuwi ang mga ito isang araw at masayang ibinalita sa kanila na nag-propose na si Jake kay Erica. Nang gabing iyon ay hindi makapaniwala ang mga magulang ni Jake na ganoon na lamang kabilis ang pangyayari. Maging siya ay hindi makapaniwalang engaged na ang dalawang kaibigan. Isipin mo yun, maliligo ako sa pera at karangyaan. Nabibili ang mga mamahaling damit at alahas. Kinainggitan na lahat. Ay, kay sarap sa pakiramdam. Napahinto ito sa pag-ikot nang mapansin ang pananahimik ni Audrey. Nilapitan niya ito sa sulok ng kama at tinabihan. Hey, hindi ka ba nasisiyahan para sa akin? Kabig nito sa kanyang braso at mas lalo pang dumikit. Erica, dapatin mo nga ako. Desidido ko na ba talagang pakakasal ka na kay Jake? Nag-aalangan na tanong ni Audrey. Sandali itong napaisip bago sumagot. Of course, yes. Hindi lang dahil sa pera at pangalan. Dahil siya magiging tulay ko para makalaya na sa bruhang iyon. Tukoy nito sa tiyahin nitong si Aling Miling. Ito ang nagpalaki kay Erica. Minsan na rin naikwento sa kanya ng kaibigan ang pangaalipusta at pagmamaltrato nito dito. Kaya ganoon na lamang ang nais nitong maikasal agad kay Jake. Nakaramdam ng awa si Audrey para sa binata. Mabait itong tao ngunit mapupunta lamang sa piling ng isang manggagamit. Itigil mo nga ang pag-iisip ng ganyan, Audrey. Pinaplastic mo na bang yung kaibigan? Isipin mo na lang, for her own good din ang pagpapakasal nito kay Jake. Saway niya sa sarili. Matagal nang kilala ng pamilya Atienza ang mga Sandoval. Business partners ang mga magulang nila ng binata kaya simula pagkabatay, kilala na niya ito. Bumukas ang pinto at sumilip doon si Jake. Pumasok ito at ang mga matay nakatutok lamang kay Erica. Hindi niya namalayang tinititigan na niya pala ito. Naka-formal attire to at nakaayos ang tuwid at maitim nitong buhok. Mapapansin din naman na medyo hapit ang suot nitong tuxedo dahil sa matipuno nitong pangangatawan. Ang nagtatagis ang mga panga nito ang mas lalong nagpadagdag sa pagiging lalaki nito. At sa taas nitong 5'11" or 6 feet, sinong hindi ang mapapalingon sa gwapong binata? Lumapit ito sa nobya at hinagkan sa mga labi at ngumiti ng pagkatamis-tamis. How she wished na may ganoon ding lalaking titingin sa kanya, na punong-puno ng pagmamahal at paghanga sa kagandahang meron siya. Pero sino nga ba ang makapapansin na meron din siyang tinatagong ganda? Isa lamang siyang boring at simpleng babae. Napatawa na lamang siya sa kanyang iniisip, para siyang baliw na ngiti-ngiti sa gilid. Para kang aso dyan, timang? Huli sa kanya ni Erica. Let's go, ladies. Tayo na lamang hinihintay sa baba. Kinabig nito ang nobya sa bewang saka lumabas ng silid. Tinatahak na nila ang daan patungong hardin ng mga Sandoval nang tawagin si Audrey na isang katiwala sa mansyon. Ma'am Audrey, nais daw po kayong makausap nandun. Pabulong na tukoy nito sa ama ni Jake. Napatigil sa paglalakad ang magkasindahan at nilingon siya. Mauna na kayo. Susunod na lamang ako. Ngiti niya sa dalawa at sumunod sa katiwala. Tita, tito. Bati niya sa mga ito at hinagka ng mga ito sa pisngi. Ano ho iyong sasabihin niyo? Nakangiti niyang tanong. Maupo ka muna, iha. Umupo siya sa katabing sofa na mag-asawang Sandoval. May hihingin sana kaming pabor sa'yo, Audrey. Alanganing panimula ni Doña Aliana, ina ni Jake. Ano ho iyon? Iha, alam kong alam mong masyado pang maaga para magpakasal sina Jake at Erica. Dahil mukha lang namang napapasubong anak namin dyan sa kaibigan mo. Ani Don Rafael. Audrey, iha, huwag mo sanang masamain ang mga sinabi namin. Sadyang hindi lang namin gusto sa Erica para kay Jake. Alam mo naman iyong si Jake, kapag nakapagdesisyon na ay hindi mo na mapipigilan sa gusto. Dugtong ng Donya. Ano po bang ibig niyong sabihin? Naguguluhang tanong ng dalaga. Pigilan ko ang plano nilang pagpapakasal? Hindi ko po kayang gawin iyon, tita. Kaibigan kong matalik si Erica, gayon din si Jake. Iya, may iba pa naman paraan para hindi matuloy ang kasal. Basta tulungan mo lamang kami. Saad nandun. Ano ho iyon?
Ayaw mang aminin ni Audrey ay nahihinuhan niya na ang ipinahiwatig ng mga ito. Akitin mo siya. Siguradong hindi makakahindi sa iyo, sa Jake. Diretsyong wika ng Don. Napag-usapan na rin namin dati, Iha, ng iyong mga magulang na ikaw ang nais namin para sa uniko ihoy namin. Pagsusumamo ng Donya kay Audrey at ginagap ang kamay ng dalaga. Bakas ng pagkagulat ang makikita sa maamong muka ni Audrey. Hindi niya sukat akalaing siya ang napupusuan ng mga ito para sa anak. Oo, aaminin niyang matagal na siyang attracted sa binata ngunit mas nanaig sa kanya ang kanyang konsensya para sa kaibigan. Pasensya na po, Tito. Tita, pero hindi ko po kayang ahasan ng kaibigan ko at isa pa. Alam kong kaibigan lang din ang turing ng anak niyo sa akin. Pagkasabi noon ay nagpaalam na siya sa mga ito. Pagkarating sa hardin ay nadatnan niyang binabati ng mga bisita, sina Jake at Erica. Masaya siya para sa mga ito ngunit may bahagi ng kanyang isipan ang gumugulo sa kanya. Bakit, Audrey? Dahil ba dapat ay tinanggap mo ang alok sa'yo ng mga magulang? Na Jake? Inalok siya na isang caterer ng wine. Kinuha niya ito at nginitian. Congratulations to our soon-to-be Mr. and Mrs. Sandoval! Sigaw ng MC at isa-isa nilang itinaas ang mga basong hawak bilang pagpupugay. Nagtama ang mga paningin nila ni Jake. Itinaas nito ang baso at ngumiti sa kanya. Kimingiti naman ang igininti niya rito at ininom ang wine sa baso. Nagpatuloy ang kasiyahan hanggang sa unti-unti nang nagsisiuwian ng mga bisita. Tanging mga katulong na lamang at mga caterer ang makikita upang linisin ang pinagdausan. Nag-iisa si Audrey sa isang table at hanggang ngayon ay iniisip ang sinabi ng mga magulang ni Jake. Nakakonsensya sa mga ito sa di malamang dahilan. Oo, mali ang mga ito pero mga magulang ito ng binata na ang tanging gusto lamang ay ang makabubuti sa anak. Alam mo ba ang makabubuti kay Jake? Napapilig na lamang siya ng ulo. May lumapit sa kanya isang lalaki. Malamang isa ito sa mga caterer dahil nakasuot ito ng uniforme ng mga ito. Ma'am, tubig. Baka gusto niyo. Mukhang malalim ang iniisip niyo eh. Tinanggap niya ang baso at inilang lagok. Salamat. Ngiti niya at tumayo ngunit bigla ng labo ang kanyang paningin at unti-unting nakaramdam ng panghihina. Ew! What did you put? Hindi na natapos pa ni Audrey ang sasabihin nang tuluyan na siyang nawala ng malay. Unti-unting iminulat ni Audrey ang mata at parang isdang tinanggal sa tubig na sumagap ng hangin. Pakiramdam niya ay hinang-hina siya at nahihilo. Where am I? Pinilit niyang itayo ang sarili ngunit tila lantang gulay ang kanyang katawan at hindi niya maikilos ng maayos. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng silid at iniluwa noon ng isang lalaki. Tila may sinasabi ito ngunit kahit na anong pilit niyang intindi, ay parang umeeko at magulo ang bawat salitang kanyang naririnig. Pilit niyang sinisipat at kinikilala kung sino ito. Kahit nanlalabo ang mata ay naaaninag niya ang unti-unting paglapit ng lalaki at ang pagtatanggal ng saplot dito sa katawan. What the hell is going on? Natataranta siyang pilit na itayo ang sarili mula sa kinahihigaan. Napahawak siya sa dingding nang biglang umikot ang kanyang paningin at tila umikot ang paligid. Gumigawang ang lakad na tinungoy niya ang pinto ngunit bago pa man niya magawa iyon ay isang makisig na braso ang pumigil sa kanya at kinulong siya sa mga bisig nito. Sa pagkakadaiti ng kanilang balat ay hindi maipaliwanag na Audrey ang bulta-bultahing kuryente na bigla na lamang nanalaytay sa kanya at ang bigla ang pagkabuhay ng kakaibang init sa kanyang katawan. Marahan at maarok nitong hinaplos ang kanyang pisngi at mas kinabig pampalapit sa matipuno nitong hubad na katawan. Sinalubong ni Audrey ang mga matang mapanghipnotismong nakatitig sa kanya. The man has a pair of the darkest and sexiest eyes she ever seen. Naramdaman ni Audrey ang pagdampi ng malambot na labi sa kanyang labi at mapusok iyong inangkin. Gusto man niya magprotesta ay hindi niya nagawa at tila nadadala siya sa paraan ng paghalik nito. Naramdaman ni Audrey ang pagbagsak ng kanilang katawan sa kama at patuloy pa rin sa malagablab na paghalik. Tila may kung ano ang nabuhay sa kalooban niya at hindi niya magawang makapag-isip ng maayos. The only thing that matters to her right now is the kiss that they are sharing. Nakakahilo at nakakaadik. The man's hands are roaming in her body, searching for something. Pakiramdam ni Audrey ay mabigat na mabigat ang kanyang katawan para siyang binugbog at tila pagod na pagod.
Nalimpungatan siya ng umagang iyon nang maramdaman ng pagtama ng sinag ng araw sa kanyang muka. Tatayo na sana siya mula sa pagkakahiga nang bigla ay isang kamay ang pumigil sa kanya at hinila siyang muli pabalik sa kama. The strong arms encircled on her waist and hugged her tightly. Tila estatwang naniga sa Audrey at tumigil ang kanyang puso sa pagtibok nito. Dahan-dahan niyang tiningnan ang brasong nakayakap sa kanya at doon niya napagtanto na wala siyang saplot. No! Sa labis na kabiglaan at pagkataranta, ay agad na napabalikwa siya ng tayo at naghagilap ng anumang maaaring maitapis sa hubad niyang katawan. But it was too late. The man is already awake and he is watching her naked glory. Ang mas ikinabigla lalo ni Audrey nang mapagsino ito. It's Jake Sandoval, her best friend's fiancé. Hindi malaman ni Audrey kung anong parte ng kanyang katawan ang tatakpan ng mga kamay. Mabuti na lamang ay mahaba ang kanyang buhok at bahagyang natatakpan nito ang kanyang dibdib. What are you doing here? Tanong niya rito sa nanginginig na tinig at tinitigan din niya ang nakahubad ding lalaki. What happened? I don't know. Nalilitong nilingon nito ang nagkalat na damit nilang dalawa sa sahig. It was scattered all over. Merong nasa sulok, ang iba na may nasa may pinto and... Mabilis na hinablot ni Audrey ang underwear niyang nakasampay sa vanity chair at patakbong pumasok sa bathroom. Nasapo ni Audrey ang kanyang mukha dahil sa labis na kahihiyan. What happened? Pinilit niyang alalahanin ang nangyari kagabi ngunit ni hapyaw ay wala siyang matandaan. Sumasakit lamang ang kanyang ulo dahil sa pagpupumilit na makaalala. Audrey? Dinig niyang tawag at pagkatok ni Jake sa pintuan. Please, Jake. I don't know what to do if ever someone sees us. Kinakabahan niyang ani. Ano na lamang ang mangyayari sa kanila kapag nalamang may namagitan sa kanila ng fiancé ng kanyang kaibigan? Hindi na iyon maipagtataka dahil pareho silang nagising ng walang saplot at tinignan niya ang refleksyon niya sa salamin. May mga namumula siyang marka sa katawan na tanda ng kung ano man nangyari sa kanila ni Jake kagabi. She was so hopeless. Hindi niya alam kung paano nangyari ito. Wala siyang matandaan and worse ay nakagawa siya ng kasalanan sa kaibigan. At sa ayos nila kanina pagising ay walang hindi mag-iisip na walang nangyari sa kanila kung sakaling may nakapasok sa kwarto. Hindi niya alam kung ano ang gagawin kung sakaling malaman iyon ng kanyang papa at isa pa ng kaibigan niya. Ano na lang ang kahihiyang idinulot niya sa pamilya at sa pamilya ni Jake. Oh, Tommy, Audrey. Naluluha niyang bulong sa sarili. Naiiyak siyang napasandal sa tiled wall ng bathroom. She felt like sinking, like dying. Sa buong buhay niya ay hindi pa siya nakakagawa ng malaking kasalanan because she is the ideal daughter that every parent could ever wish for. Ika nga ng iba. But this is not just a sin. This is a mess. A big, big mess. And she wouldn't even know kung paano niya i-handle ang sitwasyong iyon. Hindi niya alam kung ano ang gagawing aksyon ng kanyang papa. Napapitlag siya sa gulat nang may maulnigan tila may nagtatalo sa loob ng kwarto. Kahit nanginginig at naiiyak sa takot ay isinuot na lamang niya ang bathrobe na nandoon at lumabas. Nabutan niyang nandoon ang kanyang mga magulang, gayon din ang magulang ng binata. Mas lalong sumiklab ang takot sa kanyang puso. Kamas! My dear daughter is also here! Jake! Mapanganib na wika ni Don Severino, ang kanyang ama. No! What do you want us to think? Dad, I can explain. Mangiyak-iyak na ani Audrey. Hindi ko nais na marinig mula sa iyo nangyari, Audrey. Matulis ang tingin ang pinukol sa kanya ng ama na siyang nakapagpatahimik sa kanya. I can explain, Tita Sav. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan na Jake. Tanging tapis lamang ng tuwali ang tumatakip sa kahubdan nito at hindi alintana ang mga taong nasa paligid. Naisuklay nito ang mga daliri sa buhok na tila ay nahihirapan din itong maalala ang nangyari kagabi. I don't really remember what happened last night. When I woke up this morning, really? Patuyang wika ni Erica nang makapasok sa silid, saka tinapunan ng tingin ang mga nagkalat na damit sa sahig. Hindi ko rin alam ang iisipin ko. Jake, my fiancé and my best friend are cheating on me. And worse, ay after pa ng announcement ng engagement natin. Erica,
Lalapit sana si Jake sa nobya ngunit isang malakas na sampa lamang ang natanggap niya mula rito. How dare you! Minahal kita ng buo, Jake. Nangako kang ako lang ang babaeng mamahalin mo. Erica, I don't remember myself making love with another woman when she's not even my girlfriend. Hindi natin alam na baka may nagsabotahe kaya nangyari ito. Huwag ka na magpaliwanag dahil malinaw na sa akin lahat. Nagpupuyo sa galit na binalingan ng tingin ni Erica. Si Audrey. You! Erica, this is just a misunderstanding. Walang hiya ka, Audrey. Mga agaw ka. Susugurin sana ito ni Erica nang uwatin siya na Jake. Bitiwan mo ako! Pagpupumiglas dito. Ano masarap ba? Satisfied ka ba? Malandi kang bruha ka. Erica, I can explain. Just let me explain. Ano pang explanation na sasabihin mo gayong huling-huli ko na kayo? Erica, tama na. Pilit na inilalayo ni Jake ang nobya mula kay Audrey. Bitiwan mo, sabi ako. Walang iya ka, Audrey. Mga baboy kayo. Eric, I said stop. Maring hinawakan niya ito sa magkabilang braso. Naritigan siya nito at ilang sandali pa tumulo na ang mga luha nito. Muli ay itinaas nito ang isang kamay na mabilis na dumapo sa pisngi ni Jake. Natahimik ang lahat sa ginawa ng dalaga. Mahal kita, Jake. But why did you do this to me? Nanatiling tikom ang bibig na Jake. Ni isang salita ay wala siyang maisatinig. Kaya ni Audrey ay gulong-gulo din siya sa nangyayari. I've been trusting you for such a long time, Jake. Mapaitawikan ni Don Severino. Hindi ako papayag na maagrabyado ang anak ko. Malaking kahiyan ito sa ating lahat at dapat lang nating itama iyon bago pa lumaki ang problema. I hope you're man enough to marry my daughter upang panagutan na nangyari. Hell no! Pagtutol ni Erica. And how about me? Matapos ang announcement namin kagabi ni Jake, ay iba palang pakakasalan niya? No, he's not going to marry that slut. Watch your words, Erica. Baka nakakalimutan mong anak ko at sinusumbatan mo. Asik sa kanya ni Doña Celestina, ang ina ni Audrey. Bakit? Hindi niyo ba nakikita? O sadyang nagbubulag-bulagan lang kayo? Inakit niya sa Jake para maagaw siya sa akin at hindi ako papayag na mangyari yun. Padubog itong lumabas ng silid. Tinignan ni Jake ang mat-ina. Tila wala ring magawang paraan ang mga ito at hindi man lang magawang tumutol sa sinabi ni Don Severino. Kung hindi mo pinahalagahan ang dignidad ng anak ko, pues ako oo. At hindi ako papayag na hindi mo pananagutan si Audrey sa nangyari, Jake. Pinalat may diin sa bawat salita ni Don Severino. Hindi na sumagot pa si Jake. Hindi takot ang kanyang nararamdaman kundi guilt. Yes, pagkatapos na nangyari sa kanila ni Audrey ay tama lang na ayusin nila ang gusot na nangyari dahil tsak na madudumihan ang kanilang pangalan. But there is something wrong with what happened at kailangan niyang alamin iyon. Mag-usap kayong dalawa. Lalabas na kami. Ani nandoon at tumigil sa pinto. Ano man ang kahihinatnan ng usapan niyo ay hindi makaka-apekto pa sa pasya ko. Nang tuluyang maiwan ang dalawa ay naghari ang katahimikan. Tila walang nais bumasag noon at pareho silang nakikiramdam sa isa't isa. Audrey is still stunned. Sa sobrang bilis ng pangyayari ay animo siya batang walang magawa at napipina. Napatingin siya kay Jake. Nakabalandra ang makisig nitong katawan ay isipin mong Diyos na mga Griego. Maliban sa nakatapis na tuwalya, she knew he's naked underneath it. Don't stare at me like that, Audrey. Angel ni Jake nang mahuli siyang nakatitig dito. Mabilis naman na nagbawi ng tingin ng dalaga. How full of her at nagagawa niya pang pagpantasyahan ito. Hanggang ngayon iniisip ko kung paano nangyari ang lahat ng ito. Nakapamewang na napatingala sa Jake at nagbuga ng hangin. Hindi ko rin alam. Why has this happened and how? Magkahalong kahihiyan at takot niyang ani. I couldn't believe I slept with my fiance's friend. Patuyang sabi ng binata at salubong ang kilay na tumingin sa kanya. At lalong hindi ko iniisip na sirain at tiwala ng papa mo. Anito sa kanagmura. Napapikit ang dalaga. Obviously ay hindi nagustuhan ni Jake ang ideya ng papa niya na ikasal silang dalawa. And the fire she saw in his eyes ay masasabing hindi biro ang galit nito. Who wouldn't be? Lalo na at itatali na sana ito sa kaibigan niya pero naudlot ang lahat dahil sa nangyari sa kanila. Jake smiled bitterly.
Hindi ko akalain na mismong kaibigan pa ng mapapangasawa ko ang nadali ko. But you know what? Sandaling napatigil ito at lumapit sa kanya. Hindi siya nagpatinag at tinapatan ng titig nito. Hanggang sa ilang pulgada na lang ang layo nila sa isa't isa. Nakatingala na siya rito. How did you get in? In my room. Si Erica dapat ang kasama ko at hindi ikaw. His voice was ruthless. Doon lamang napagtanto ng dalaga na nasa silid nga sila ng lalaki. Ibig sabihin ay siya ang pumasok doon. Nakaramdam ng kirot sa kanyang puso si Audrey. Tama naman ito. Si Erica dapat ang kasama nito kagabi at hindi siya. Isang alaala ang sumagi sa kanyang isipan sa nagdaang gabi. Ang natatandaan ko lamang ay inabutan ako ng tubig na isang caterer. Napapikit siya at pilit pang inaalala ang nangyari. At nung nakita kitang pumasok sa kwarto, then the rest, I don't know. Ilang sandali pa siya nitong tinitigan. Kunot ang noo at magkasalubong ang kilay nitong nakatingin sa kanya. Puzzled from what she said. We are still unsure of what really happened. Mabuting magpalakad tayo ng investigation sa nangyari. Walang paking inalis nito ang tuwalyang nakatapis at lumayo sa kanya. Unconsciously ay nasapo ni Audrey ang noo at saka pumikit. Napahawak siya sa dibdib dahil sa hiya at nervyos. Jesus, ano bang iniisip nito at sarap ko pa mismo nagubad? Why? Kunotong tanong nito. Alam kong hindi ka pa sanay na makakita na lalaki na kahubad pero kung ipagpipilitan ng papa mo ang gusto niya, masanay ka na. Dalaga kong ganito. May kung anong pahiwatig ito. Nang mag-angat siya ng paningin ay nakapantalo na ang binata. But it didn't help her to feel alright. He looked so freaking sexy, wearing only jeans. Animo modelo ito ng Calvin Klein sa itsura nito. If you wouldn't ask me, ay hindi ko rin gusto ang desisyon ni Dad. She bit her lower lips. Erica's my best friend. Hindi ko kayang lokohin siya, lalo na ang gawin ka sa kanya. How could you say that? Hindi ba't ikaw ang pumasok sa kwarto ko? I hate to say this pero mukhang planado ang lahat. May gustong sumira sa pangalan natin at ito ang paraan niya para mangyari iyon. Wika nito saka ikinabit ang sinturon. She sucked her breath sharply. Kung ganoon ay iisa sila ng iniisip na Jake. Naalala niya ang pag-uusap nila ng mga magulang nito pero bago niya husgahan at sasihin ang mga ito, ay kailangan niya munang malaman ang katotohanan. I do not know where do we go, Audrey. Naiiling na wika na Jake. Pagbigyan ko man ng Tito Seth, everything would go nothing. Pananagutan ko ang nangyari dahil walang Sandoval ang tumatalikod sa responsibilidad niya. Pero huwag kang umasar ng magandang buhay mag-asawa. Pagkasabi noon ay muli nitong ipinagpatuloy ang pagbibihis. Isang guhit ng kirot sa puso ang naramdaman niya sa sinabi ng binata. Ano na lamang ang magiging kahihinatnan ng buhay nila. Nais niya rin mang tumutol sa hatol ng ama ay wala siyang magawa. Malaki ang takot at respeto niya sa kanyang daddy, kaya ganoon na lamang ang pagkapipi niya. Kanina, sa desisyon nito. Audrey foolishly stared at Jake, silently enchanted with his godlike body while putting on his clothes. She was mesmerized by the masculine moves. Jake Sandoval, definitely masculine and yet attractively and dangerously handsome with his pair of enchantingly beautiful dark eyes. In one swift moment ay may pakiramdam siya na tila nais niya lumapit dito at isiksik ang katawan sa matipuno nitong dibdib at braso and try to find some comfort and solace. An instinct ay mariin siyang napapikit at natauhan. Gaya nga ng sabi nito, huwag siyang umasa na magandang buhay mag-asawa. Kaya ay hindi dapat siya mahulog sa karisma nito kung ayaw niyang pati ang kanyang puso ay mabiktima. Kumpadre, ako nang humihingi ng dispensa sa nagawa ng anak namin sa dalaga niyo. Paumanhing wika ni Don Rafael kay Don Severino. Kumpadre, hinawakan ni Don Severino ang Don sa kanyang balikat. Aaminin kong galit ako. Kailangang pananagutan na Jake ang anak ko. Kilala mo naman ako. Konserbatiba akong tao pagdating sa pamilya. Huwag kang mag-alala, kumpadre. Hindi ako tumututol sa nais mo. Anak na rin ang turing ko kay Audrey. At kung may anak man akong babae at nangyari rin ito ay sigurado akong ganito rin ang gagawin kong desisyon. Mapagkumbabangiti nito sa kaibigan. How could you do this, Tito? Nagpupuyo sa galit na ani Erica. Alam ko namang ayaw niyo sa akin para kay Jake. Dahil ba mahirap lang ako?
Dahil ba hindi ako kasing sophisticado na ibang babae? Dahil ba hindi ako nabibilang sa mundo ninyong mayayaman? Erica, baka nakakalimutan mong nasa pamamahay pa rin kita. Paalala ni Doña Aliana. Huwag na ho tayo magplastikan dito. Alam na alam ko na at malinaw na sa akin ang gusto ninyong mangyari. Kaya ni pagtutuloy sa pagpapakasal na Audrey at Jake ay hindi niyo magawa. Hindi ko na nagugusto ng tabos ng dila mo, Iha. Don Rafael warned her with a look. Ngunit hindi nagpatinag si Erica at taas noo pa ring tinapatan ng titig ng Don. Bakit? Totoo naman po, di ba? Kung ipagduldulan niyo si Jake kay Audrey, parang ayos na ayos lang sa inyo. Kahit na klaro pagtataksil ang ginawa nila sa akin. Sobra na kayo. Masyado niyo nang pinakikialaman ang buhay ng anak niyo. How dare you to talk to us like that? Isang malutong na sampal ang natanggap ng dalaga mula sa ina ni Jake. Agad namang inawat ng asawa si Aliana. Alam mo, Iha, tama ka. Hindi na ako makikipagplastikan pa sa'yo. Suwang-suwa na ako dyan sa ugali mo. Akala mo hindi ko malalaman ang ginagawa mo sa pera ng anak ko? At isa pa, hindi pangingialam ang pagpili sa kung ano makabubuti sa anak namin. Sino ka ba para questionin kami sa kung anong gusto namin sa anak namin? Sino ka ba para questionin kami sa kung ano ang gusto namin sa anak namin? Ginagawa lang namin kung ano at sino makabubuti kay Jake at hindi ikaw iyon. Pangangaral sa kanya ni Doña Aliana. Hawak ang namumulampis nga ay muling nagtaas ng tingin si Erica dito. Kung ganoon, ay anong klase kayo magulang? Ba't sumusobra ka na? Muli sanang susugurin ng Doña ang dalaga ngunit agaran itong napigilan ng mga katulong. Ni hindi niyo man lang hayaan ang sarili niyong anak na magdesisyon ng sarili niya. Erica, enough! Pagsuway ni Doña Celestina, ang ina ni Audrey. I'm not done yet. Kayo! Turo niya kay Don Rafael at Doña Celestina. Kung hindi niyo tinotolerate ang kalantian ng anak niyo, hindi ito mangyayari. Ikaw, nobya ka lang. Kami ang magulang. Wala kang karapatang pagsalitaan kami ng ganyan. Ani Don Rafael. Pero huwag kayong mag-alala. Taas noong nakapagtitigan si Erica sa mga ito. Dahil sa oras na maisaayos ko na lahat, ay saka ako babalik at maniningil. Marapat lang nakunin ko kung anong akin. Banta nito at tumingin sa pababang si Jake at saka umalis dala mga gamit. Erica! Sigaw ni Jake at hahabulin sana ang dalaga nang pigilan siya ng kanyang papa. Sige Jake! Habulin mo siya at wala ka nang babalikan pa. Mapagbantang tinig ni Don Rafael. Napatigil ito sa tangkang paghabol sa dalaga at nagpakawala ng isang buntong hininga. Nakita niyang bumababa na sa Audrey at sinalubong ng ina. Oh, sweetie! Dalo ng ina nito at niyakap ang dalaga. Gumanti ito ng yakap sa ina. Tito, can we talk? Tanong ni Jake kay Don Severino. Isang tango ang sagot nito at iginiya niya andon sa veranda malapit sa pool ng mansyon. No, what? Kalmadong tinig ng Don. Tito, I'm really sorry about what happened. Alam ko nagkasala ako at may dapat panagutang responsibilidad. Handa ho akong panagutan sa Audrey sa kasalanang nagawa ko. He sincerely said habang nakayuko. Mabuti na ba't nagkakaintindihan tayo? Kami na ng papamambahalang mag-ayos ng gulong ito. Lumakad na ito, ngunit tumigil ito sa kanyang gilid. Sa pagkakataong ito, Jake, ibinabalik ko ang tiwala ko sa'yo. At sana hindi ako magsising ginawa ko iyon. Tinapik nito ang kanyang balikat at saka tuluyang umalis. Ilang buwan muna ang kanilang pinalipas bago nila pinagplanuhang ituloy ang kasal. Ito ay upang humupa muna ang issue sa kanilang pamilya at upang hindi mapag-usapan ang naturang naudlot na kasal ni Jake at sa dati nitong nobya. Mom, Dad. Tumayo sa Audrey mula sa pagkakaupo sa harap ng vanity mirror saka sinalubong ng halik sa pisngi ang mga magulang. Kasalukuyan na siyang inaayusan ng mga makeup artist para sa kanilang kasal. Diyos ko, Severino, ikakasal ang dalaga natin. Yakap sa kanya ng ina. Magbihis ka na taghihintay na magkakasal sa inyo. Wika ng Don saka nilingon ang nakahanger na damit na kanyang susuotin. Ang ina ni Jake na sa Aliana ang pumili noon. Sinisimbolo daw nito ang habang buhay na pagmamahalan at matatag na pagsasama ng mag-asawa. Ang mga disenyong nakapalibot dito. Pero mukhang malabong mangyari iyon. Bulong niya sa sarili.
Ito rin at ang kanyang mommy ang nag-aayos ng preparasyon para sa kanilang kasal. Palibhas ay may pagkakikay ang Doña Aliana at ang kanyang mommy noong kabataan, kaya ang mga ito na nagpresentang mag-handle ng mga gagawin para sa kasal. Simple lamang ang pagdiriwang, tanging mga kakilala at mga malalapit na kaibigan lamang ang kanilang inimbita. Oh my, Audrey! Napapapalatak na sabi ng kanyang baklang makeup artist nang makita siya nitong hindi pa nakakapag-ayos. Naghihintay na yung pare and your groom. Frantic nitong wika saka mabilis na kinuha ang gown na nakahanger. Excuse me, Mr. and Mrs. Atienza. Ako na pong bahala sa anak niyo. Come on, honey. Allow me to fix you. Sige na, sweetie. Mauna na kami. Pagkasabi noon ay lumabas na ang mga ito.